What's up? Magandang araw po muli, Ayan. mga ka-Diginatives. Good morning and good evening. Sabi nga ni Truman. Truman Show. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and Good night. Ano bang didiskusyon na natin ngayong araw na ito? Ngayong araw na to, doon tayo sa future Future. ng pwede nating makamit. Pwede natin makamit. Kung ano yung maaari. Actually, hindi maaari. Ano yung Potential. inevitable na mangyayari sa future? Inevitable talaga. Pinag-uusapan natin kanina na parang talagang hindi na maipagkakaila to no? Wala na. Hindi Kasama na to sa sistema ng buhay. Kumbaga ito na yung mga tinatawag na sure ball na. Sure ball na. Sure ball na mangyayari sa mundo natin. Oo. At yan ang... Ay pasabihin. Yan ang... AI. What is AI? Allen Iverson? Allen Albert. Si Andre Iguodala. Sino pa? AI? Sino AI mo? Allen Iverson lang. Diginatives tayo. Diba? Talagang napapagkamalan, malalaman yung edad no? Kung AI, kung ano yung sasabihin mo, kung artificial intelligence o Allen Iverson. Kaya nga ikaw yun. Kasi ikaw yung matanda. No? 1998 yung... Kilala mo kasi Andre Iguodala 1998 namulat ka. Doon ka natutong tumangkad Ginamit sila Maui Taylor 1998? Na Hindi naman siguro. di ba? Nagpatangkad 10 ka years nun. old pa ako. Di naman siguro. Ginamit mo sila Diana After Sobiri. 5 years pa siguro yun. After 5 years mula nung 1998, 2003. 14 siguro. Masyado ka naman nagmamalinis. Nung na-discover ko ng aking brat. Brat pack. Na-discover mo o nawala nga dapat yun, di ka? Ayun, ba't mawawala yung brat mo? Ano ba yun? Brat! Hindi mo alam yung brat. Anyways, punta tayo sa ibang core memory ng humanity. Yan. Yung AI. AI. Pero kasi, kaya natin na pag-didiskusyonan doon. Kasi naalala ko dati nung bata tayo, di ba? Pag may pina-assignment, si teacher. Teacher. May pina-assignment, di ba? Pupunta ka pa sa comp shop Oo. Para magre-renta ka pa, magkano nun? 20 pesos. Ang mahal High school na nun. yan, high school. High school. LM grade 6, nag-ano na kami. Oh, may computer na kayo? May computer shop na sa amin, sorry. Social naman. Excuse me. Teka lang, doon ka rin nakatira. Dati Hindi. Napunta-punta lang. Pero wala kaming computer noon. City San nga Pablo to talaga sa inyo ako. Ewan ko. Geologs Hindi, Science City. Pero hindi naman kayo city. No? Hindi daw pwede city. Anyway, yun nga, pupunta kami sa computer shop para i-type yung assignment, pina-assignment ni teacher na sabihin mo sa science yan na ganyan. Kasi kailangan mo mag-type tapos kailangan mo mag-print nun na ganyan. Ngayon, yung assignment mo pa nga na yun, ay ikaw pa yung mag-iisip di ba? May dala ka pang libro doon sa mismo computer may shop. May reference ka. Yun ang reference mo Dala Dala mo yung libro, dala mo yung notebook mo na sinulat para lang ma-type yung assignment na yun. Ngayon, isang type na lang sa cellphone Aba. Iba-ibahin mo. Di ka? Kompleto na yung buong assignment na yun. Ilang pages pa. Siguro ang pwede niyang gawin Isang click mo lang na dati yung ginagawa mo lalabas ka pa ng bahay. Pupunta ka pa ng computer shop, magbabayad ka pa. Pero bago ka pa nga pumunta ng computer shop, pupunta ka pa sa library, maghahanap ka pa ng reference mo, kung libro man yun, o magazine, o kung ano man yung reference mo, saka mo pa siya dadalhin para i-type, tapos saka mo pa i-print. Napakahaba pa ng proseso, no? Pero ngayon, the power of technology. Yung sinasabi ko yung final stages na nung yung proseso na yun Sama ka dun Pero grabe yung technology. Tapos naalala mo pa dati yung pag may nagte-text, yung mass text ba yun katawagin nila? Kasama ka ba doon? Quotes. Ano ba tawag doon? GM? GM na ba tawag doon? Mass text na nga ata tawag. Mass text? GM. Bago na nga yung GM General message. Tama. Mass text na nga yun. Mass text ba yun? Tapos 20 lang muna. Kasi yun yung capacity. Mamimili ka pa doon. Tak. Checkan mo kung sino yung kanino may message. Diba? Hindi, kaya ako nabanggit kasi yung sa mass text na yun, may quotes, usually quotes yan Quotes or Bible verse. Diba? Everyday sinasend sa'yo tuwing umaga. Ganyan. Isipin mo yun yun, kailangan mo pang basahin mismo sa Biblia. Kailangan mo dapat alam mo. Oo nga, tama. Kailangan galing pa sa hard na reference. Tapos itatype, ililipat mo pa ulit sa isa pang device. Saka mo pwedeng i-mass text. Yun nga, mass text na nga ngayon,
Hindi na eh. Hindi mo na kailangan ng ganun. Ano mo na lang, ipo-prompt mo na lang. Prompt mo na lang. mo na lang. Yan ang mga terms na madalas na ginagamit ngayon eh. No? Kaya nga eh. Prompting. Yan. Prompting, Dahil sa no? AI na yan. So ano ba yung, total ikaw hindi naman ang medyo nerdy sa atin. No? Ano ba yung AI na yan? Grabe ka naman sa- Ano ba yung artificial intelligence na yan? Kasi tanda ko dati may pelikula si Will Smith Artificial Intelligence. Meron din ako Diba? alam na pelikula. Sige, tuloy mo yan kay diba Will yung Smith. kayarang pag tinawag kasi na AI o artificial intelligence, lang. kumbaga yan yung mga robot na yun eh. Para mga Terminator, Tama mga ka. ganun, di ba? Na sasakupin tayo or papalitan yung mga trabaho natin. Terminator. Or parang mga ganun. Yan, Oo. di ba? Terminator. Kumbaga, AI din na rin ba yung ginamit nilang term na? Hindi eh. Hindi, Pero, yung pangalan ng pelikula na yun, iRobot. iRobot. Di ba Ano may yun? I na? Ayun yung Yun. iRobot ni Will Smith? Oo. iRobot ba? iRobot yun. Yung Ano yung AI artificial intelligence na may Kay movie ano? na artificial intelligence? Kilala mo si I see dead people. Hindi. Yung kay sino yung kalbo? Lalaging kalbo. Bruce Willis? Si Bruce Willis. Ah. Tapos meron siyang bata Okay. na Yung bata nga dun sa Sixth Sense, Oh. siya rin yung bumida sa Artificial AI. intelligence. Oo, Ano na namang kwento pelikula. nun? Yung siya, bata siya na parang isa siya sa mga pinakaunang AI na ginawa na okay. robot. Parang, ayun nga, robot. Parang kinloan. Yan. Oo. Hindi kinloan eh. Ni robot para. Robotized. Alam mo yung Pinocchio, diga? Storya ni Pinocchio. Sa Disney Oh. na Pinocchio. Okay. Yun ay parang Pinocchio ang kwento. Okay. Pero naikot sa robot. Oh, ginawa AI siya. Tapos, okay. Ang gusto niya mangyari, gusto niya maging real boy. Okay. Robot siya. Pero yun yung storya. Pero, Parang ganun na rin. No? Pero pag yun nga dati pag sinasabing AI, laging may kakibat na tao o robot. O kumbaga robot na ginagawang tao. O oo nga no. parang robot na nag-aastang tao para tayo ay sakupin. O ano. Kaya nakakatakot din. Parang bata pa lang tayo, tinatakot na tayo sa word na AI na yun. No? Terminator. Kaya nga, no? Natunaw siya eh. Takot tayo diba? eh, no? Pero ngayon, medyo open na or ginagamit na yung AI sa mas maraming simple. Tama ba yung word ko? Simple or mas O parang pinracticalize nila yung mas practical na. Nagagamit yung na natin AI. siya sa mas practical or sa mas useful na bagay or sa pang-araw-araw na ano. Although kasi sa atin, parang layman's na yung sa ating mga diginatives, Yeah. layman's na yung AI kasi nakalagay natin narinig sa SOCMED, di ba? Mhm. Meron pa rin mga hindi may alam sa AI. So ano nga ba yung AI? Sino pa matatanungin natin? Kundi yung AI mismo. Yeah. Tingnan natin. Si Gemini. Saan Saan? nanggaling naman si Gemini? Sa Google. Sa Google, di ba? Google. Pero dati ang term kasi natin pag mag-search tayo, Yeah. i-Google mo, di ba? Oo. So si Google ba, AI ba siya? Pag sinabi mong i-Google mo, AI ba siya? Meron na siyang halo, ang alam ko. Yun. Yung pag-algorithm niya. Kahit dati. Pero dati hindi pa. Dati hindi pa. Okay. Ano yun? Parang Para lang line of malinaw codes pa tayo. rin. Ano ang artificial intelligence or AI? Yung basic concept daw nito ay siya yung parang nagtuturo ka ng computer para mag-isip o gumawa ng mga bagay na kadalasan ay tao lang ang gumagawa. Medyo basic na explanation. Ito yung simpleng formula. Ang AI equals computer na natuto. Computer na natuto. Imbis na i-program mo ang computer sa bawat exact na gagawin niya, parang luma mong calculator na 2 plus 2 lang ang alam na gawin, ang AI ibinibigyan ng maraming data para matuto ito mag-isa at mag-predict o mag-desisyon. Pero meron pang parang mas specific na example Kung i-compare ba natin siya sa, sabihin mong, bigyan natin siya ng analogy Okay. para mas ma-picture out mo talaga kung ano yung mas AI, madali di ka? Ang AI bilang isang advanced na mag-aaral or the learner. Kinumpare si AI na parang estudyante ba? Imagine mo ang AI bilang isang sobrang hungry or sobrang uhaw sa impormasyon at super bilis na matuto na mag-aaral or student na may access sa lahat ng libro sa buong mundo at may ability na matuto ng 24/7 or as in tuloy-tuloy, walang tigil. Wow. Wow. Hindi na papasok yung Di ba? Wow. Magiging meme na yun 24/7, Wow. no? 24/7 ka natututo. Isipin mo, ganun yung AI. Sabi pa niya,
Ang task daw nitong AI na to, pag may gusto siya matutunan, ang tatanungin sa sarili niya, paano malaman kung anong klase ng pagkain ang nasa isang larawan? For example, yan yung tanong, di ba? Pwede ba itong adobo or sinigang? Ang gagawin ng lumang computer, yung non-AI approach, ito yung dating kinagis na natin, di ba? Okay. Ang gagawin niya ay parang simpleng calculator lang siya. May instruction. Kailangan mong i-program ang bawat rule. Kumbaga, kung brown ang sauce at may laurel leaf, yun yung adobo. Kung may kamatis at sampalok at mapula-pula, yun yung sinigang. Yun daw yung dati. Tapos ang result nun, kapag may nakita siyang adobo na walang laurel leaf, maguguluhan siya at magkakamali dahil hindi siya natuto, sinunod niya lang yung utos mo. Okay. Yun yung sobrang basic na ginagawa natin dati, di ba? Yung AI, yung the learner approach, sinatawag na to, ito yung parang matalino at self-improving na estudyante. Ang gagawin niya, training, pag-aaral. Parang papakita mo muna sa kanya yung milyong-milyong larawan ng adobo at milyong-milyong larawan ng sinigang. Tapos sasabihin mo lang sa simula, ito adobo, ito sinigang. First step. Second step daw, yung learning na o yung pagdiscover. Hindi mo na tinuturo yung rule sa kanya. Ang AI mismo ang maghahanap ng patterns o mga clues sa sarili niya. Tanda mo yung keyword pattern recognition. Yan. Yung clue ni AI, pagbawa, na-realize ni AI, mas madalas na may taba ang adobo. Diba? Natututo siya. And then, kung merong next clue ulit ay, ang sinigang ay may texture na parang sabaw, na may gulay, at may kulay na parang may tinge ng parang maasim to kung tingnan mo sa itsura, di ba? Yun, ma-figure out niya na, sinigang to. And then yung last part nung process ni AI, yung result, o magpe-predict na siya. Kapag pinakitaan mo siya ng bagong larawan ng adobo na wala siya nakita niya dati, kahit wala itong laurel, kaya niya mag-predict na, ito ay adobo based sa lahat ng patterns na nakita ko. So, ang takeaway dito, ang luma sumusunod dun sa specific na utos mo nung nagko-code or ano ba tawag doon? Nagbigay ng utos dun sa machine. Yan. Sa machine na, I'll be back. Di ba ganun? Pero ang AI naman, natuto mula sa massive na experience or pag-collecta ng data para gumawa ng matalinong desisyon na hindi mo explicitly sinabi or hindi mo specifically sinabi sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit nagagawa ng AI mag-drive ng kotse, mag-compose ng kanta, o sumugot sa mga tanong mo ngayon. Kasi hindi siya sumusunod sa listahan ng sagot. Hindi specific Hindi distinct. Gumagawa ito ng sagot based sa natutunan niya sa napakaraming impormasyon. Million nga Nabanggit ko kanina, diga? Yun, yung basic definition ngayon ng AI. Para sa mga hindi nakakaalam. Wow. Hindi, pero kasi kailangan din natin siyang malaman, kailangan natin siyang matutunan. Kasi nga, may mga advancements kasi sa mundo or may mga nangyayari, kumbaga sa mundo na inevitable na nga, sinabi ko kanina, di ba? Parang internet. Kahit anong pagharang o kahit anong pag-prohibit nung iba, nung anti-internet before, wala na silang magagawa kasi yun na yung future talaga. Biruin mo naman, pag tinype mo lang doon sa computer yung gusto mong malaman, may mga reference ka na nun, di ba? Dati, ang process nun, kung may gusto kong malaman na information talaga na pinag-aralan, pupunta ka sa library, parang nasa bahay ka, babiyahe ka sa library, hahanapin mo yung libro, mag-index card ka pa, tapos multiple na libro pa yung babasahin mo. Tsaka hahalungkatin mo. Kasi para yung una mong nabasa na information, tutugma mo dun sa isa pa. Sa isa pa. Para ma-validate mo kung tama ba talaga yung informasyon na yun. Kaya nga. Yung time na yun, yung time frame na yun, napakahaba. Sa buong araw na yun. Sa buong araw na yun. Nung pumasok sa internet, tatype mo na lang kay Google. I-google mo na lang, di ba? Dati, What is Google? Ito, pre-AI. Pag ginugol mo na yung tanong, yung hinahanap mong impormasyon, lalabas na doon yung mga, kumbaga mga sagot. Potential na sagot. Actually, lalabas doon yung mga reference, yung mga libro na, 'di ba? Na doon nasa isang screen mo na lang, 'di ba? Tapos i-click mo na lang 'yon, multiple clicks, tapos ang bilis mo na mag-validate. Tama. Tapos ngayong AI age, mas pinadali na 'yon. Pag tinanong mo ngayon si AI, si Gemini or si ChatGPT,
literal, siya na yung magsasabi sa'yo kung ano yung hinahanap Yung mo. mismong specific na sagot dun sa Yun. tanong mo. Tapos kung gusto mo pa rin ng reference, tatanungin mo ulit siya. Oo. May reference ba to? Oo. Ipapalabas yung mga reference na yun. Parang, Na may link na. yun. Kung baga ang nangyari, meron ka ng kakwentuhan ngayon Parang na sobrang talino, na Oo, all-knowing yung mga tawag natin sa mga classmates na. What is your question? Sila AK. Sila AK. Si AK, oh. Si AK. Tanong mo, si AK. Okay. Parang all-knowing, pero talagang knowing. All-knowing talaga siya. All-knowing. Million niya daw eh. Oh, kasi yung mga data rin naman na yun na pinoprompt niya, yung lumalabas sa mga prompt natin is, tayo rin naman na naglagay na din, nag-feed. diba? Tayo, yung mga, Tayo ang nag-provide. Yan. Tayo ang naka-experience din nun eh. yun, from historical experiences, tapos yung mga scientific data na na-collate, inilagay dyan lahat sa internet. Ngayon, ano bang pwedeng term? Internet on steroids na rin talaga to si AI eh. No? Parang ganun daw. na Parang rin ganun eh, yung diba? description eh. Kasi hindi mo na kailangan na mag-search. Ang dali na nga nung itatype mo, babasahin mo, pero mas pinadali pa niya lalo eh. Talagang, Mamaya tayo dyan kung saan tayo patungo. di ba? Pero hindi, para malinaw AI, lang. Para malinaw lang. Yung Google before AI, as in yung mga ilang years, half a decade before dumating yung AI. Ano lang yun eh, di ba? Parang nare-refine na niya yung search mo eh. Kung ano yung kailangan mo na ganyan. Oo. Kasi meron silang algorithm. Yun yung parang pinapatakbo nila. Pero sa AI, iba. Kasi natutunan na niya from other searches ng ibang tao. No, sabihin mo maghanap ka ng bakit mapait ang kape. Di ba ganun? May mga nagtanong rin, doon niya binabase yung search niya, tsaka inaaral niya. Eh yung sa Google, parang kinokolate niya lang eh. Kasi may algorithm. Pero baka mali ako. So, correct me if I'm wrong, Google. I'm Pero most here. likely, yun na rin naman talaga yun eh. From may data, pinag-collate nila, tapos inorganize lang nila yung collated data para mas mabilis mo siyang mahanap. Pero yun nga, ngayon, mas pinadali pa nila Mas ulit. pinadali Talagang pa eh. sasagutin na nila kung ano yung Oo. hinahanap mo. Parang, parang dinadamdam ni AI yung pakiramdam mo. Yan. Kung ano Parang, yung... parang siyang psychic ba? Ano ba Parang yun? gano'n na kayo. Parang I see dead people I talaga. see dead sila. people. No, no? AI talaga. No? Parang talagang, I see dead people Kaya si nga, AI. medyo tayo din sa generation natin, although diginatives tayo, may gulat factor tayo pero medyo na-adapt na rin kasi natin eh. Medyo na-embrace natin. Tulad nga, usapan natin kanina, may konting takot na nakaka-wow yung mga nangyayari. Wow. Pero wow. Pero ang dami rin kasi natin na experience na changes eh. Ang dami natin na experience na evolution na hindi natin inakala na biglang nadyan na or Oo. or minsan talagang kahit ako napapawaw pa rin talaga ako sa cellphone. Grabe. Hindi, ang bilis nga eh. Napakabilis, di ba? Isipin mo mula 2015 hanggang ngayon, isang dekada lang Ang dami ng sobrang laki na kagad ng improvement ng technology every year. Pero mo, sabihin mo nga, 2004, 2003, Mastex pa lang Kaya tayo. nga eh. Taka-taka-taka-tak. Nokia. Di ba? Kaya nga yung mga daliri natin, discuss ulit natin. Kaya yung nakadaliri natin pud-pud na Kakatatak natin sa Oo. di ba? Para nga makapag-letter S ka lang, Doon 4 pa na talaga. pindot pa. Oo nga no. Kasi S ang pinakamahaba eh. Tak. So, saan ka Dapat pupunta? naman is. O kung pupunta ka ng SSS, di Hindi ako, 12 pindot yun. Kaya nga. S? Ay, may space pa. Space pa, may gap ka pa eh. Kailangan mo pang tumigil eh. S3 na lang. Hindi pa uso yung copy-paste to, no? S3 na lang tatype mo. S3. Oo nga, S3. Kasi yung 3, pang-apat din yun. Oh, Doon sa ano naman yun, sa DEF. kaya nga. Tama ba? D, A, ABC. Oo oh, nga. sa ABC. DOS. ABC. Hindi pa QWERTY kasi dati. No? Thank you, brain. Thank you. No Hindi need naman for pa ako. AI. No need for... Ay, wag ko. Need Baka pa marinig rin. ako ni AI. Ayaw nga, no? Takot ako. Diba? I'll be back, sabihin eh. Pero hindi, ano bang threat ngayon ni AI kasi? Threat ngayon ni AI. Oo. Ayun ang... Sige, mas maganda kasi pag-usapan din natin yung history. Hindi lang nung AI, pati na rin ang, kumbaga, ng mundo. Dahil lagi kasi may changes naman sa Lagi mundo, naman eh. di ba? Sa evolution ng tao. So, yun nga nung unang panahon pa ng mga dinosaur. Anong tawag dun sa naputukan Meteor ng strike. meteor strike ang dinosaur? Ayun ba yan? Meteor strike. Wata. Na meteor strike. Hindi, maraming theories eh. Doon sa ano na yun. Pero yun yung isa. Basta na meteor ang Earth
So, namatay yung mga dinosaur, mammal ang medyo nakapag-adapt kasi doon sa changes na yun, di ba? Kasi ang mga mammals talaga, yung mga utak natin, mga tao, specifically, Homo sapiens. Diba Homo sapiens. Homo Hindi, wala pa sapiens. tayo sa tao. Doon pa lang sa mammals na unang-una, daga pa yun eh. Daga pa lang. Pero Yun yung tayo, nakasurvive Homo eh. sapiens tayo, di ba? Oo, Homo diba? sapiens. Oh, ayan. So, tayo yung mga nakapag-adapt. Oh. Kasi Sige, nag-adapt. sige. Oh, Adapt. Isiwalat mo. I-adapt mo. wala lang. Naano ko lang na bumagal yung, hindi naman bumagal. Kasi tao pa rin naman ang gumawa sa AI. Tapos yung AI ngayon, bilis din mag-adapt. Anywho, ayan. So, para sinasabi mo, sila yung next tao? Oh! Wow. Pero lagi kasi may changes, lagi may evolution. Ang nangyayari lang ngayon, lumiliit na ng lumiliit yung gap nung evolution eh. For example, agricultural times. Before, ang mga tao, para makakain sila, kailangan nilang magsaka, kailangan nilang... Kailangan nila magtanim, kailangan nila magsaka, kailangan nila mag-harvest. Yun, kailangan magpalaki ng sarili nilang mga baboy, Domesticated manok. animals. Oh. Tapos, saka pa nila maibebenta yon. Kung benta man yon o makikipag-barter sila sa ibang may mga produkto din. Tapos, nung dumating na si Industrial Revolution, na-discover ng mga tao na ito, mas mabilis yung balik ng pera sa akin. Papasok lang ako sa factory, tapos ang tawag pa nga doon, hindi ko lang sure kung lineman ka eh. Nasa isang linya ka. For example, si Ford, yan yung isa sa mga nagpasimula talaga ng Industrial Revolution, di ba? Kung late dadaan ka, 1800s. kung nasa gulong ka, ilalagay mo lang yung gulong doon, tapos dadaan ulit yung isa Next lang ang ginagawa phase. mo maghapon, literal. Tapos napakadami yung tao sa factory. Time in, time out ka lang doon. Every 15, tapos every 30, sasahudan ka. Hindi naman siguro. Pero basta, meron kang fix na sahod May fix na sahod ka. dumadating sa'yo nun na hindi mo na kailangan magtanim. Hindi mo na kailangan magtanim, hindi mo na kailangan mag Diba? Kaya napabawas ng pabawas yung mga naging farmers natin, di ba? Oo. Dahil nga sa Industrial Revolution. Marami ring mga technologies na nabago nun. Oo. Doon pa rin, stick pa rin tayo sa Ford, saka sa kotse. Before, ang mode of transportation natin is kabayo. Oo. Di ba? Merong tayong ecosystem ng kung paano gumagana yung transportation Oo. through kabayo. Kasi kung kabayo lang, 1:1 lang yun or max 2, 3 lang may sasakay nun. So, syempre, para mas makapag-karga siya na mas marami, gagawa sila ng mga karitela. Karitela. Yun. Iisip ko yung Syempre, word eh. may mga company din na gagawa ng mga karitela, may mga companies na gumagawa ng mga horseshoe. Horseshoe. Diba? Pero, nung dumating na si Ford, napalitan na ng engine yung horse. Kaya, di ba? Dati, kahit doon nga nagsimula siguro yung 1 horsepower. Kasi, doon naman talaga nagsimula yun. Gano'n kalakas? Kausap ko lang si Ford eh. Wow. Sinabi sa akin. Si Ford? Doon daw galing yung horsepower. Saan pangalan? Si Ford. Henry Ford Medina. Henry Ford Medina. Yung pa rin iniisip ko. Napalitan na yung industry ng kabayo. Napalitan na yung industry ng kabayo, ng sasakyan. Umalma rin. Siyempre, aalma din yung mga nagkakabayo dati. Kasi sila mawawalan sila ng kabuhayan. Pero, inevitable sa kanilang mapalitan yun. Kasi, sobrang efficient na nung transport system eh. Tapos, mas mabilis na eh. Biruin mo naman, papalitan ka ng 10 horsepower, yung lakas nung isang sasakyan eh. Mas malakas 10 times dun sa sa isang kabayo. Tapos, mas less pa yung magagastos mo kasi hindi mo napapakainin yun. Gasolina na lang. Or Hindi kung ano man asikasuhin. hindi pa asikasuhin. Tapos, hindi siya mamamatay, hindi siya mauuhaw, ganyan. Maraming So, ayun yung mga inevitable evolution sa mga changes na na-adapt natin throughout sa history natin. Tapos after ng Industrial Revolution, ano bang naging sunod? Yan, medyo papasok na tayo ngayon sa internet tapos sa automation. Yan, internet, no? Doon dumating yung internet, medyo marami pa rin. Kumbaga may drawback eh. Tapos, pero stick tayo ulit sa factory. Ngayon, makikita mo ang factory ng Ford. Halos, yung mga lineman na sinasabi ko na tao, halos wala na sila ngayon. Kasi, automated na yung mga machines dun eh. Yung mga nagkakabit ng ng gulong, ng bubong, mga nagpipinta. Makikita mo, panay robot na. Isang Yung mga ganun na. mga arm na ganun. Hindi lang yon mas tipid, hindi lang mas efficient, mas precise pa sila. Mas precise. Kasi talagang mas sure yung quality nun na pag hinigpitan nila yung lock nung sa gulong, mahigpitan talaga yon. Tapos kung magkakamali yun, ititweak lang nila nang mabilisan sa computer talagang na. Although disclaimer po, wala kami experience sa factory Ito lang po yung alam namin
Pero kasi mariresearch mo naman siya. Na lahat, again, available yan lahat sa internet. Available yan lahat kay Binanggit Google. mo kanina. So, pag tinanong mo kay, kay Gemini AI, isisiwalat rin naman niya yun eh. Di ba? Oo. So, laging may changes, laging may Laging- evolution. Diyan napapasok yung adaptability. Yan, kung ano man. Bottom line lagi ay yung technology inevitable nga na every era, every zeitgeist, kung tatawagin ng mga, Zeitgeist? di ba? I'm from Manila eh. Okay na ba yun? Yung ganyan, may era kasi nang talaga may darating na isang technology na nagpapabago sa kung paano mamuhay yung tao eh. Oo, tama. Yan eh, industrial age, di ba? From farming to industrial age, tapos biglang dumating yung factories, and then dumating yung internet. Pero ang tanong ko nga ngayon, ano nga ba yung mga, kung i-recall mo, ano nga yung mga trabaho dati na, Yung mga trabaho dati na prominent. oo, di ba? Tapos, Napalitan ng technology. napalitan ng technology. Oo, di ba? Tapos, syempre, kung ako yung tao, talagang magalit ako. Titingnan natin sa listahan natin. Sa listahan mo. Natin yan, eh. Napakasipag mo naman, naglista ka. Syempre, no? nag-research nga tayo. Research tayo eh. Tamo, kung dati-dati, pupunta pa ako ng library niyan. Kaya nga. Ngayon, nag-research lang ako kanina. Kaya nga, pero old school ka, nagamit Ba, ka syempre, notebook ka. notebook tayo. May takot ka rin kay AI, no? May takot tayo. Baka yung data ko. Ayan, karamihan kasi talaga, di ba, dati mahilig nga tayong, lagi naman mahilig tayo sa information. Iba-iba lang talaga yung pag-adapt natin ng information. Oo. So dati, usong-uso talaga yung dyaryo. Actually, nabutan pa natin yan nung bata tayo. Ako, Oo. araw-araw ako bumibili ng dyaryo. Pinapabili ako ng tatay ko. Pero ngayon, Wala nang dyaryo. Obsolete Lahat na ng nga mga Manila Bulletin, Inquirer, Inquirer, Abante, The New York Post. di ba? Di ba? Mga nasa online na lang talaga sila ngayon. Oo. Kasi wala na lahat tayo naka-stick na sa phone natin. Ayun na yung pinakamabilis nating mabunot para makakuha tayo ng news saka information na nangyayari sa mundo. Tapos ang dyaryo kasi, syempre, dahil ipiprint siya sa umaga, ang information mo saka ang news mo bukas pa. Kung ano yung nangyari kahapon, bukas mo malalaman. Oo, kasi matrabaho pa yun. Matrabaho Oo. proseso. Nililayout pa yun eh. Oo, tsaka Diba? hindi naman siya yung Susulat pa. Actually, ang bilis na nga nun eh. Biruin mo nangyari kahapon tapos maano na agad. Mapiprint na agad tapos madadala na sa buong Pilipinas. Medyo ano rin yung Mind-blowing. Mind-blowing din yung logistics na yun. Ngayon ko lang naisip yun. Diba? Ang bilis, Wow. no? Wow. Nakaka-wow, no? Kaya pala pangit yung ano ng dyaryo, no? Kasi Oo. bilisan. No? Pero ngayon, di ba? Wala nang dyaryo. Oo, Or kaya meron nga eh. man, pero bihirang-bihira na yung ang sinuserve niya na lang is sobrang maliit na percentage ng population ng mundo. Kasi yung mga mahilig pa rin sa dyaryo, Hindi, yung meron mga gusto pa. nilang nagbabasa pa rin. Meron pang ano. Meron pa rin, pero yun nga, market. Alam mo kung may ano? market pa rin. Oh. Yung pambalot sa tinapa. Para sa dinapa. Hindi ka? Oo nga. No? Pero kaya, tama, mga dyaryo ng pambalot sa dinapa, puro Chinese na. Talaga ba? Oh, Totoo? kasi sa Inaangkat na? Baka. Yung mga lumang dyaryo, mga lumang tao kasi sa China siguro. Saka Oo. Hong Kong kasi mahilig pa sila eh. Nakikita Oo ko pa nga may mga sidewalk vendors pa na nagjajajaryo dun eh. Yung mga nakadekwatro sa ano. Pero dito kasi sa atin, na mga lolo, titos natin, medyo ano na eh. Tech savvy na? Tech savvy na eh. Aba. Napakayabang naman ng Pinoy. Isa pa dyan, yung mga tanda mo dati, ang isa kong hobbies ko dati, yung Ano? yung Yellow Pages. Oo, Hinahanap yun mo din. di ba? Pinambalot din ba yung sa tinapa? Pag yung mga previous, yung mga last years na, pag wala Mga 5 kang, years ago. alam nyo ba kung ano yung Yellow Pages? Gen Z, tanungin mo. Gen Z, saka yung mga ano ba yung Gen Alpha. Gen Alpha. Comment nyo nga below, pero sasabihin din naman natin. Oo. So yung mga Yellow Pages, yun yung napakakakapal na libro. Oo. Tapos makikita mo dun yung phone number ng kung sino mang tao. Hanapin mo yung apelido niya, Yung pangalan. address. May address din ba doon? Hindi kasi diba ganito yan. Sige, explain natin sa mga Gen Z kung ano bang creepy, sistema ng Yellow Pages dati. Dati, pagka registered ka, sabihin mo sa PLDT, maglalabas sila ng listahan sa buong Pilipinas ng mga nag-enroll sa kanila or Okay. nag-enlist sa kanila, nag-avail ng produkto nila. So may landline yun. And then, naka-alphabetical ba yun o naka-geographically arranged yun? Parang Region 1. geographic tapos alphabetical. May Region 1. Tapos sabi mo sa atin, Laguna. Sa Laguna, di meron pang San Mga, Pedro, ganyan, etc. Bae, Pakil, di ba?
Tapos doon, pag meron kang, may kilala kang tao, tapos sasabi mo, taga ano to taga San Pablo to. Tapos ano apelido, ano pangalan niya? Yun, hahanapin mo doon. Tapos nakalista na yung number doon. Yun. Tapos natawagan mo na yung landline. Yun. Ganun din sa ibang bansa. Ganun yung ginagawa nila Di ba? Actually, ano nga di ba parang medyo creepy kasi Nandun yung number naka-broadcast tsaka, weird, yung, no? Oo Pero yun kasi yung tanggap at ayun lang yung access mo before Kasi wala namang ang cellphone Walang cellphone, walang way para makontak mo yung isang tao or yung hinahanap mong tao na yun, di ba? nasa bahay pa nga. Fix yung landline Ayun, yun. nasa bahay pa yun. Nakaabang ka lagi doon sa telepono. Pag meron kang phone pal. Pompal, tsaka pag... Telebabad. Telebabad. Telebabad ka na naman dyan. Pakita ka hindi ka naman nagbabayad ng telepono. Yan. Palo ka. Ayun, di ba napakalaking industry ng printing industry. Ganun, sabihin na lang natin ng printing industry pagdating sa dyaryo, sa Yellow Pages. Actually, sa landline, kahit sa landline di ba? Napakalaking industry ng landline dati. Pero ngayon, nagla-landline ka na lang para may karoon ka ng internet Medyo obsolete na rin talaga yung landline kasi may cellphone ka na Pag gusto mong kontakin yung tao, siyempre sa cellphone mo na siya kukontakin kasi lagi niyang dala yung phone niya. Sa landline before, tatawag ka, check mo kung nandun yung tao, wala. Diba? Pwede ka mag-iwan ka ng ang tawag doon, message. Pero dito sa Pilipinas, di uso yun di ba? Hindi, ako ginagawa ko yun. Anong oras tayo magtatagpo sa Vega? Sa mga dati, ganun, dyan. no? Vega. Hindi, sige, tayo, alas 7 doon. Okay, bawal sige. malate dati, bawal magsabi na, sige, Pwede kang sumunod malate. na kayo. Sige, dude, pwede, pero konti lang. Pero mag-aantay kayo hanggang mga maximum 2 15 oras. minutes, sobra naman yung tropa nyo. Mapakasama Kung naman. tambay lang yun pero kung may punta kayo sa resort, hindi. Iwan yun. Iwan yun. Di ba yung mga ganun, 30 minutes siguro. Alam mo naman, kaya nga may tinatawag na Filipino time. Yan, sa bagay. Kayo Ako din. Ikaw ba yun? Isa ka ba yun sa mga laging late? Hindi, natuto na ako. Pinagalitan ako ng boss ko dati. Hindi, sa tropa mo lang. Sa tropa? Ng mga pag magkikita-kita kayo. Ikaw ba yun? Lagi may isang ganun May, hindi, dito. Parang minsan nalilate ako. 10 minutes lang, 15 hindi, nung minutes. high school. High school? Nung high school nga, or elementary, nung wala pang cellphone. Isa ka sa mga nalilate. Sakit. Nako. Kasi malalapit. No? Oo. Mga ganun tropa Ano tawag? Hindi, ito, tangent na dun sa discussion natin. Pero anong tawag dun sa, pag mas malapit ka dun sa pupuntahan mo, ikaw yung laging late. Lagi nga ganun. Meron yung phenomenon yun Parang yung pag mga kaklase mo, na nandun lang nakatira. Bawa, yung kaklase ko, si Marius. Yan. Talagang binanggit mo yung pangalan, si Marius, no? Ito yung school namin. Lagot ka kay Marius. Ito yung school namin. Tapos isang kalsada lang, bahay na niya. Siya laging late. Pero kasi, syempre, ang lagi mong ang system mo diba? Ito, dyan lang ako nakatira Lagi pang late, hindi na nakaka-attend ng flag ceremony. Maya na ako kikikilos kasi nandyan lang naman yan. Yun yung siguro thinking namin. Kasama pala ako dun. Kasi sa Jollibee Crossing kayo magkikita. Lapit mo sa Jollibee Crossing. Mga ganun. Kaya dun nga, lalakarin ko lang yun dun sa may... Isang beses nga, nalita ako sobra. C80. Yung ROTC namin dati nung high school. 2 oras ata, 1 oras. Di ba, yun. sobrang higpit nun. Pagdating ko dun, bihis na ako. Sabi ng officer, Mr. Drop 1,000. Ba't sinabi mo yung apelyido mo? Hindi, i-bleep out mo yung apelyido ko. Sabi sa akin ng officer Mr. Drop 1,000. Ano ka, yung ROTC na 4th year ka na? Tapos hindi ka officer. May Hindi officer ka officer. kaya. Ano lang ako, cadet, private. Yung mga ganun. Cadet, private. Tama ba? Drop 1,000? Hindi ko rin alam yung mga ganun. Basta yun, drop and give me 1,000, parang ganun. 89 lang nagawa ko. Mga ROTC kami, mga officer namin, mga tropa namin. Kaya kami, loko-loko lang din kami dun. Gano'n naman kayo, mga Pinoy kayo. Yan ang cronyism. Kayo pala. Kayo pala yung mga nagpapasimula. Isipin mo, high Drop school 100. Sasabihin ko, 1, 8, 25. Yan. Ganyan tayo sa Pinas Anywho. Tapos nabanggit din natin, isa pa, syempre, yung mga factory workers nga. Kasi naging automated na halos lahat ng factory sa mundo
Especially yung mga big factories. Di ba kakapanood nga lang natin nung paano ginagawa yung Kisses? Oo. Hershey's Kisses. Oo. Grabe. Dun sa buong factory, wala nang tao. Oo. Literal, yung Tagapindot na lang. yun, taga-program na lang, nado na lang siya sa office, sa panel, headquarters. panel no? room. Oo. Kulang na lang ang, syempre, mga nag-harvest pa din ng mga Kokwa. kokwa, mga tao pa rin. Tapos yung nagdadry nun, syempre, tao pa din. Pero pag naluto na siya, pag nadala na siya dun sa makinarya, wala na talagang tao. Pati mismong pagbabalat ng cases, pagpapackage, yung pag... Ito hypothetical lang. Hypothetical na tanong. Kunyari, ikaw yung nagtatrabaho dun sa Hershey Kisses na factory na yun. Tapos, sinabi sa inyo ng boss nyo na papalitan ko na kayo lahat. Gagawin ko ng automated to, ng mga robot na papalit ko sa inyo. Anong mararamdaman mo kaya? Aray. Hindi ko na... Hindi. Kasi may papakainin ka kunong pamilya. Ayun, ganun kasi yun. Oh. Hindi, ito yung... Hindi, ako... honest naman ako sa sarili ko, no? Hindi ko kasi masasagot yung mga ganun. Hindi kasi ako nasagot ng mga ganun na hindi ko naman talaga naranasan. Ayun, again, papasok yung... Hindi, ang hirap ko kasing sagutin yun nang hindi ko alam yung posisyon na yun eh. Kasi kaya hindi tayo, mo kasi alam yung posisyon. again, nagpapasalamat tayo lagi sa magulang natin. Kaya magpasalamat tayo lagi sa magulang natin. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, And Happy Father's Father's Day. Pasalamat tayo na pinag-aral talaga tayo na maigi. 'Di ba? Sila yung naghirap nung panahon na 'yon para dumating tayo sa punto na 'to. Yun, nakapag-aral tayo. Ako, ang lagi ko kasing sinasabi diyan, dapat kasi mag-a-adapt talaga tayo. Darating tayo sa usapan na yung adaptation na yan. No? Adaptation. So, yun nga bilang mammal or bilang Homo sapien. 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 Sapien, Ayan sapien. yung ano natin eh. Sabat sapiens. Homo sapien muna, tapos biglang sapien, nung nag-evolve sapien pa ng na. isa pa. Homo sapien. Yung taon. Sahe kasi. Ganyan. Mahaba yung ano. Pinag-usapan naman natin Homo sapien. Homo sapien naman talaga eh. Neanderthal. Yan. Homo sapien. Homo sapien. Homo sapien. E equals MC squared. Actually, itong device na to, marami rin pinatay talaga to eh. Ano ba yan? Cellphone. Cellphone. Cellphone natin. Oo nga, Biruin no? mo, kasi ano na siya eh. Kumbaga, all-in-one na siya. Dati meron pang mga photographer. Yung sinasabi mo kanina. Oo. Pag graduation. Diba? Oo, di ba? Pag graduation, may nag-aabang May nakaabang doon na kokodakan ka dati. Oo eh. Katabi ng mga nagtitinda ng bulaklak, Yan. sila ay may nakasabit dito. Pagbaba mo sa hagdan, pipicturean ka. Tapos dapat may sasabit dito na pin dapat before ka umakyat, di ba? Ayan, di ba? So wala ka na Ganyan. magagawa kasi one picture lang eh. Oo, ganyan itsura, yung gulat na gulat eh. Ayan, tapos Mga ulaga. tapos i-develop pa nila yun, tapos Oo. ipiprint, Kinabukasan mo pa. Kailangan mo pang balikan. kinabukasan mo pa babalikan yun. Biro No? mo. Tapos babayaran mo yun. No? Di ba? Ngayon, wala na. Medyo extinct na yung mga ganun. Although meron naman. Meron, Pero no? yung Pero doon mismo sobrang, makikita na. actually, doon nga, ipiprint na nila. Ang bilis na ng printing, Bilis. no? Kaso, syempre, may phone ka na eh. Ngalo ngayon, paganda ng paganda, nasa na ba tayo iPhone 17? 17, Ngayon, iPhone develop na ng mga phone, ng mga smartphones. Hindi na nga actually phone eh. Hindi na yung telephone features eh. Ano na? Talagang camera na eh. Camera or mas Oo mabilis nga, na no? AI. Dumaan tayo sa face na ano eh. Maganda dapat yung chipset, mabilis. Na parang Bilis pag ang nag-scroll chipset. ka, mabilis. Tapos gaming. Medyo nauso din yung gaming ng 2010s to ano eh. Mid-2010s. Oo. Tapos yun, pinatay din nila yung mga Game Boy, mga Oo, mama. mga console. PSP. Although may mga purist pa rin talaga na gumagamit syempre ng mga PlayStation, mga PSP, Vintage mga ng ano. dating eh. Pero, bawa ako dati, gusto kong maglaro, magko-console ako. Ngayon, kung medyo casual gamer lang ako, sa phone na lang din ako. Candy Crush, di ba? Temple Run. Oo, Temple. Luma naman. di ba, ngayon, may mga tournament na nga na, ano eh, may mga e-tournament na nga na, Oo, ML. mga ML, di ba? O, di ba? O, tapos, nawala din dati, kung mga mahilig sa music dyan, ikaw. O, Meron kang Walkman. Walkman. Or CD player. O, Walkman. meron din. Alam mo ba yung history na? May tanong pala ako sa'yo. Oh. Ano mas nauna, yung radyo o yung Walkman? Oh, siyempre, Walkman na yun. Pero sasabihin, Hindi mo alam yung sagot kung bakit. hindi. Pero radyo, sige, kung ako, siyempre, sasabihin ko radyo. Oh. Pero anong nauna? Walkman. Walkman? Oh, bakit? Paano? Kasi mas
mahirap ata i-develop yung device na may speaker yung sa radyo. Sa Walkman kasi, di ba, lalagay mo lang din sa tenga. Oh. Mas specific siya eh. Mas madali siyang noon, nung una panahon. Oo. Tapos kasi, ang Walkman, lalagyan mo ng cassette. Kumbaga na doon yung ihiwalay yung bala doon sa ano. Kaya tutunog siya. Ang radyo kasi, may ano siya eh. Meron siyang antena. May satellite. Isa-satellite mo pwede. Pa yun, no, di ba? Kaya mas nauna yun. Ayun. Ewan ko nga kung Walkman ba tawag doon. Headphones, ano ba tawag doon? Walkman. Yung Walkman. Hindi may Walkman. Walkman na, Walkman na ba talaga yun? Eh, basta ako, Walkman tawag Hindi ba ko. brand yun? Sony Walkman. Oh, Sony ang gumawa nun eh. Talaga ba? Eh baka naman si Walkman lang ata gumawa ng Walkman eh. Walkman, Sony Walkman nga, oh. Shepherd, alam ko eh, may ganun ako eh. Yaman mo naman. Aba, syempre. Buhay Kasalubong pa. ng nanay ko. Walkman, high-res audio. Wow. Pero parang Portable. itsurang cellphone na siya. Oh, di ba? Mga MP3 na. Ngayon, sa cellphone, makakatawag ka na. Hindi mo na nga ito ginagamit as ano eh. Tawag at Tawag text. halos eh. More of internet na eh. Ano na siya eh. Messenger na. Messenger hindi na na. text message at hindi na phone call. Di ba? Video call Video na. call na. Dito ka na kumukuha ng pictures mo, videos. Tapos kung gusto mong makinig ng music, dito na rin. Kung gusto mong manood, di ba? Dito na din. Narito na lahat. Minsan kaya mo nang mabuhay ng ito lang. Dati, iwa-hiwalay pa yan. May TV ka, may radyo ka, may cassette ka, may CD player ka, bibili ka pa ng sarili mong, kung gusto mong maarte ka pa sa mga headphones. May sarili ka pang Beats by Dre, di ba? Wala, hindi pa nga uso yung dating Beats by Dre. Bago-bago na rin yun eh. Ano ba mga dati? Marshall. Ganun. Marshall ba yun? Ay, Marshall. So, nandyan na nga yun. lahat. Kahit wala ka ng relasyon, yan na lang kailangan mo sa buhay. Oo. Kompleto na. May AI naman eh. Deep May fake. kachat ka naman. Deep fake sa... Kumbaga may mga tao na nagtatrabaho sa ganung industry before, sa industry ng photography, sa industry ng Walkman, sa industry ng cassette, sa industry ng dyaryo, ng Yellow Pages. Talagang mawawala talaga yung trabaho GG nila na. kasi lilipat yung tao. Pero, 'di ba, continuous pa rin naman yung mundo. Innovation eh. Nag-innovate pa rin tayo eh. Kawawa, syempre may mga nagugutom, pero ano ba, yun yung way of the world eh. Oo. Hindi natin siya mapipigilan eh. Kaya So nga. kailangan nating mag-adapt. Pero may tragic story kang binanggit sa akin nung kanina eh. Sa kwento ng adaptation. Kwento na adaptation. So, ayun nga, balik tayo sa mundo ng photography, no? Camera. Sa mundo ng camera. Kaya usong-uso yung term na Kodak eh. Diba? Kodakan. Oo. Yan. Kodakan mo nga ako. Kodakan mo ka. Oh. Parang Parang ang pangit ng bastos. pakinggan yun. Parang, Kodakan mo nga ako. ouch! Kodak. Kodakan mo nga ako. Oh, diba? Kodakan Parang mo ako. iba eh. No? Saan? Pero, ha? Saan? Parang bastos. Dito lang sa, Sa tabi. magandang view. Yeah. Oh, diba? Kumbaga monopolize niya yung photography before eh. Oo, talaga, ang lakas eh. Photography tsaka yung cinema. Kasi 'di ba dati ang cine naman yung Pati cinema. pati cinema. Yung mga film, film mga doon. rolyo ng film. Oo. Sila din yung nag-aano niyan. Sila rin yung malakas diyan. Okay. Yung Kodak na yan. Actually, engineer ng Kodak ang unang nakaimbento ng digital camera. Kumbaga, meron silang product innovation. Pinresent niya ngayon ni engineer dun sa mga executive or mga head ng Kodak yung digital camera. Pero dahil that time, hindi naman uso yung digital eh. Medyo tinawanan siya. Kumbaga, Anong year mga? Wala, ay. siguro 90s to, no? Tinawanan siya. Kaya hindi pa rin nag-progress yung digital camera noon. Although na-enjoy pa rin naman ng Kodak yung time na yon na talagang kumikita pa rin yung pagpiprint ng pictures through film. Negative nga ang tawag, Negative. no? Tapos kumikita rin talaga yung sinehan gamit yung ganong style ng filming, yung may filming, diba? Filming sa atin ngayon talagang film yung pagbi-video na no? Filming ng tawag. Pero dati, literal, film yun. as May in film. of, Ang film is may film of negative. pero dahil hindi nga sila nag-adapt, hindi sila nag-innovate or hindi nila tinanggap yung possibility na pwedeng dumating tayo sa digital. Fast forward to 2012, medyo tumagal pa nga, di ba? Oo Nag-file nga na sila ng bankruptcy. Wala Hindi na? nang Kodak ngayon. Usually kasi, yung mga ganong companies is binibili or tinitake over ng iba pang company. Ina-absorb. Pero dahil nga wala nang masyadong need for ganong industry, wala na talaga. Na siya. Nag-file na sila ng bankruptcy. Sayang, Kasi nung 2006 nga, unang lumabas yung iPhone di ba? Nung inintroduce ng Apple ang iPhone, first edition ng iPhone. Although
long before naman ma-introduce yung iPhone, may mga digital cameras na pero naging malaking evolution talaga yan di ba? 2007 pala. 2007 pala. Oo. Sorry. Pero may isang din, yung Adobe. Alam mo naman yung Adobe. Adobe. So si Adobe naman, siya yung Yan yung di ba may laurel? Tapos Hindi. Adobe yun. Adobe ba yan? Adobe to. Ay, sorry. So, si Adobe naman pandinig yung ko. ako kasi dahil medyo tayo sa photography, so ginagamit natin yung mga apps nila for photo editing, yung Adobe Lightroom, meron ding Adobe Photoshop, tapos meron ding Adobe na Yun yung sikat, Photoshop. PDF, or basta marami na rin naman PDF product reader. si Adobe long before yung AI. Nung lumabas si AI, ang ginawa nila, imbis na hindi, tayo dito, okay lang. Stick tayo sa produkto natin, magaling naman tayo dito. Ang ginawa nila, inadapt nila, in-embrace nila yung AI. First mover sila pagdating sa AI. Imbis na tanggalin nila yung AI sa photo processing or sa Photoshop, medyo in-embrace nila, in-integrate nila doon sa system nila. So ngayon, nagtatrive sila ngayon at sa future, kumbaga yung tinatawag natin na future-proof sila. Kasi medyo sila nag-adapt na sila doon sa kung ano yung technology na mangyayari sa future. So ngayon, pag Photoshop, before dati, sa mga gumagamit ng Photoshop, yung pag may gusto kang burahin Masking. na object, tapos talaga, halimbawa ito, yung shape na yan, iaanuhin mo pa yan ikukurba mo pa yan. Kukurba mo pa, tapos isasakto mo pa, di ba? Tapos Hirap saka mo kung gamit mo, i-brush mouse. mouse mo, Diba? di ba? Ngayon, wala na. Pag nakita mo yung object na yun, kiklik mo lang, one click lang. Oo. Erase na. Erase background, di ka? Sobrang basic na feature lang yun ng Photoshop at ng iba pang photo editing. CapCut, kahit meron ng din. cellphone Ngayon, meron ng cellphone. Sa Edit iPhone. edit mo Kung lang hindi siya. nyo alam, sa iPhone, parang i-click nyo lang, hold nyo lang yung picture nyo dun sa outline. Lilitaw na kayo Pwede nyo gamitin na sticker. Di ba? Yun yung two tales of adaptation. Yung isa hindi nag-adapt, yung isa nag-adapt at nag-embrace siya dun sa Kahit sabihin natin na hindi natin naman alam kung ano mangyayari sa Adobe, pero medyo confident tayo na medyo maglalast yung company nila unless gumawa sila ng kalokohan na masama talaga, na hindi business decision yung ginawa nila na etc. Kumbaga medyo may ginawang masama yung executive etc. In terms of AI. Pero in-adapt nila yung technology, so medyo future-proof talaga sila. Medyo safe sila. Kumbaga parang sinecure na nila yung future nila gamit yung AI. Kasi parang, yun nga, sinasabi nga ng boss ko dati. Ito na yung future daw yung AI. Pero syempre, may repercussions pa rin. It's not the strongest nor the most intelligent that will survive, but rather the most adaptive to change. Yung adaptability. Charles Darwin ba yan? Yeah. Ay, hindi. Si nga pala yan? Si Leon Megginson. Leon Megginson. Di nga? Or kung si Charles Darwin man yun, si Charles Darwin naman ang pinopromote niya is adaptability, change. May libro siya nun Laging may bagong information So, dapat lagi din tayo mag-a-adapt. Parang yung pagpasok ng AI sa atin, yun parang naging natural selection Yung related kay Charles Darwin, di ba? Ito na yung parang next phase ng evolution ng kung paano mamuhay yung tao. Kailangan mo lang mag-adapt sa mga nangyayari. Meron namang mga lumalaban. May nagpe-prevent na mag-ano dyan. Kasi syempre, yung threat, may threat Gawa ng tao rin naman na gumawa ng threat Yung sila Terminator nga di ba? Yung mga ganyan di ba? Tao lang din. Si Napaka-creative Pinocchio. Kasi, si Pinocchio. Si AI Pinocchio. Di ba? Di ka? Mga ganyan. Again, lagi tayong babalik sa word na inevitable Inevitable. Meron tayong, may sarili akong opinion na kung pwede naman tayong tumigil ngayon sa innovation, sa change. Ako, okay lang naman ako Pero, talaga? Oo, okay lang ako. Parang ito na, kung napakaswerte na natin. Yun, Matanda masaya ka tayo. na Hindi, pero, di ba? Kasi ang dami ring consequences di ba? Maraming mawawalan ng trabaho dahil sa AI, maraming na-automate dahil sa AI. Pero, again, hindi rin ako emotional doon sa nangyayari na yan. Kasi na-doon din ako sa positive side or advantages, benefits. Sa adaptability side na kailangan talaga natin mag-adapt as a tao. Kasi yun yung natural skill or natural evolution natin bilang sapien di ba? Kaya nga, isipin mo nga naman nung caveman tayo, di ba? Wala kang makain, nag-adapt ka. Kung umuulan, nalanta lahat ng mga tinanim mo, mag-a-adapt ka. Kaya sila pumatay ng hayop. So tingin mo, ano yung mga trabaho naman? Di ba, nagkikwento tayo ng mga nawalang trabaho before, tapos non-existent na ngayon. Ano yung mga trabaho na pwedeng mawala sa future? Yan, magandang future. tanong actually.
Kasi ang AI nga, tinuturuan natin siyang mag-adapt tinuturuan natin siyang maging mas magaling, maging mas efficient sa atin. Hindi lang na siya sa factory magiging effective. Actually, mag-leak out na rin yan sa medyo mas maliliit na industry. Hindi man maliliit. Siguro mga, hindi mo in-expect na industry. Or malalaking Gagamit facilities. na yun. For example, kasi sa US, adapted na nila yung wala ng cashier Oo. wala nang cashier dun sa mga groceries saka sa mga supermarkets nila. Maaari, sa future, ayun na yung mga trabaho na mawawala na. O yung pinakita mo sa akin kanina. Sa fast food industry, nakita ko. Ayan, papakita ko sa inyo. Sarili kong kuha yan. Oo. Buti sana, sabi mo, akala mo sa Jollibee BGC or sa Manila. Kaya nga sa Manila yun Kala ko sa Manila. Hindi ba? Jollibee yan. Jollibee. Jollibee. Anong Bay? Jollibee Bay, Laguna. Sa Jollibee ba Laguna? Sa probinsya, merong May robot. Jollibot. Tiga, yung ano na yan, no? Jollibee nalibot. Di ba? Robot. Ang naging unang innovation ng Jollibee at McDo, yung order ka sa screen para pagbabayad mo, hindi na nila tatanungin doon. Mas mabilis na. Mas mabilis wala yung naman process. masyadong AI doon, pero technology, di ka? Tapos, antayin mo sa side yung order mo. Ngayon, bibigyan ka na lang nila nung natunog, yung nailaw, yung nagbabibrate. Oo. Dadalhin mo ngayon sa table mo. Oo. Tapos, pagka ready na yung order mo, bigla na lang, darating na lang si Jollibot. Dala-dala yung orders mo. Tapos kukunin mo. Tapos alam pa niya, nakalagay doon, table 1. Kasi na doon yung bilog at nagbabibrate ng alert something. Galing, no? Hindi naman siguro AI yung technology lang. Pero malapit na Pero di ba? Nasa boundary na nung Oo, yun. Nasa boundary na siya Oo, no? Yun yung mga, Takot ako. takot ka kay Jollibot. Takot ako kay Jollibot. Mamaya naganon yun sa kwarto ko. Nagdala, parang sabi, gusto ko ng Chicken Joy. Tapos biglang Kasi sa US din, meron na sila napunta sa bahay? Hindi, may mga ano na doon, talaga? di ba? Drone. Ah, Drone yung deliveries. drone, May mga drone nung deliveries na pandemic sila nga pala. Nauso nga Kung pala yun. mag-Amazon Express, pag umorder ka ngayon, dadali na sa'yo diretso Tapos, meron na rin silang smart fridge. Hindi ko alam kung powered by AI yung mga yun. Hindi pa ata nung yung mga unang release Pero before. ngayon, alam mo ba ngayon na, for example, sinet mo na kumuha ka ng gatas. Gusto mo, laging 6 yung gatas sa ref mo. Pag nabawasan yung gatas ng 2 o 3, matik yun, order na yung ref mo. Hindi mo hindi mo na kailangan umorder. Si ref mo na ang order para sa iyo. Parang yun yung rep nyo Hindi. Hindi Asa naman kuripo tayo. Hindi pwede. Hindi pwede may bibili para sa atin. Pinoy atat. So may mga ganun. Kuripot lang. Kuripot lang. May mga ganun na sa kanila na grabe, tas automatic na mababawas sa ano mo. Parang ibang level ng katamaran yun Ayun na nga, di ba? Intindi, no? Katamaran or efficiency. Yun kasi yung two yung sides dilemma. of the coin di ba? Pinopromote nga daw ni AI, di ba? Yung nabanggit mo nga kanina. More time for yourself para dun sa mas bagay na mas gusto mong gawin. Ikaw, kung gusto mong gawin na ikaw yung bibili ng gatas mo, ikaw yung mag-organize ng pinamili mo or ng ref mo, choice mo yun. Di ba? Meron ka ng choice. Yung ibang tao kasi, ayaw naman nilang gawin yun, pero wala silang choice. Kailangan nilang gawin kasi mawawalan sila ng gatas, mawawalan ng pagkain yung anak nila. Wala et silang cetera. choice kuno talaga. Kailangan nilang gawin. Pero ngayon, binibigyan ka na ng AI or ng technology ng choice kung gusto mo ikaw magayo, sige. Kung gusto mo ikaw bumili, okay, sige. Pero kung gusto mo kami yung mag-aayos para sa'yo, kami yung bibili para sa'yo, di available na rin ngayon, di ba? Napakalupit. Sa ngayon, yun yung keyword mo Oo. Kung gusto mo. Sa ngayon. In the future kaya. Si Mr. Negative. Hindi. Kung gusto mo sa Matakot ngayon. ka na naman. Kumbaga ngayon may option ka na i-avail yung AI or hindi. Paano kung in the future wala ka ng choice? Alam mo yung, ito yung iRobot. iRobot, di ba? Oo. Alam mo, ito yung isang interesanting gawin natin ngayon Tinanong ko mismo si AI kung ano nga bang magiging future. Yung near future tsaka distant future, yung near mga 5 years from now Tapos meron din isa, mga 20 years from now. Tinanong ko siya kung ano kayang magiging epekto ni AI sa atin sa trabaho. In terms of work workforce. Ang ilan pang mga trabaho na pwedeng mawala talaga is yung mga customer service, syempre, no? Kasi templated na yung mga sagot ng mga yun Tapos, minsan nga pag sa Shopee or sa Lazada may sumasagot na sa'yo, di ba? Mga admin work, syempre, kung medyo templated or repetitive na yung mga ginagawa Data mo. entry? Data entry. Pwedeng mawala na rin yan. Or yung mga nag-scribe. Kasi bawa, may sa meeting or sa mga doktor na meron silang mga sinasabi sa patient. Dati may mag-scribe pa na nurse niyan or ano Ngayon, si doktor, i-re-record niya na lang kung ano yung sinabi niya.
automatically Transcription. may magta-transcribe, may mag-scribe na sa kanya ng notes niya, diba? Mm. Itong matindi, mga taxi pa? drivers. Oo. Diba sa San Francisco, nagulat din ako nun. May mga gano'n na yun na Nagagala ng nagagala na taxi na wala na talagang driver, di ba? Si AI Pinocchio, no? Ay, Pinocchio. Wala nga nagagano'n eh. Wala nga. Wala. It's a ghost. It's a ghost. Hindi, Kung ikaw driver. Pero naisip ko nga yun eh. No? Oo. Doon, Ano naisip mo? kung magiging ganun, no? Na lahat, halimbawa, taxi, wala ng driver. Tapos nakabangga yung motor. Kasalanan na talaga ng motor yun. O kasalanan talaga ng bumangga yun. Oo. Kasi ang gagawin lang nung no driver taxi, susunod lang talaga siya sa batas. Pag stop, pag may pedestrian, titigil ako. Pag may kanto, pag may minor ako. So pag nabangga yun, any form, given na perfect yung technology, perfect yung ano, doon na tayo sa point na yun. Talagang pag may bumangga doon, yung talagang kamote na Most talaga. likely yung yung bumangga talaga. laging, di ba, ang term nga dyan, human error. So, Kailangan. ganon, yung hindi nagkaka-error. Pero kung ako naman yung insurance inspector nun, parang both sides pa rin inspektahan mo kung at that time ba. Hindi, yun nga eh, kung given na perfect na yung technology. Kung given na perfect yung diba? technology, wala na. Talaga Mali makikita ka. mo na talaga kung sino yung mali at tama. So yun yung mga nakakatakot or kumbaga kung may mga jobs na medyo nagdedelikado Nag-obsolete. sa future is yung yung predictable, repetitive, saka reducible sa patterns. Tama yun. Yun na nga yun. Alam mo magandang gawin natin? Tanungin natin si AI mismo. Yan. Kung ano nakikita niya sa future or ano magiging negative effects pa or effects na lang in Effects. general dun sa workforce or jobs in the future when it comes to AI. Tanong natin si AI kung anong opinion niya or anong masasabi niya tungkol sa AI. Mhm. So sabi Sa naman sarili niya? Oo, sa sarili niya. Siyempre, ewan ko kung may bias to pero hindi wala naman siguro. Tingnan natin. Sabi naman ni Gemini, sa malapit na hinaharap, ang AI hindi agad-agad kukuha ng mga trabaho, kundi babaguhin daw at papagandahin nito ang mga trabahong ginagawa natin. Ang epekto ay mas mararamdaman sa mga routine, repetitive, at data-heavy tasks. Diba? Ay, Yung ikaw. nabanggit ko, mga repetitive. Oo, pero isang ano niya dito, bagong entry, yung mga data-heavy tasks pala, siya na rin tawag Diba? dito, o-automate, no? Usually, yung mga data-heavy task, yan yung mga medyo malalaki din yung bayad eh. Di ba? Ano ba, accountant? Yan. Ayun, grabe nakalagay ka na nga. naman. Tunay naman kasi. Sorry sa mga accountants. Sorry, sisihin niyo po si Gemini. Si AI eh. Oo. AI. Siya nagsabi nito, Buti na siya yun, no? Buti Ba't na kaya lang. mga Pinoy, no? Ganun, no? Yung susunod. May sinisisi, ano? Siya yun, no? Siya yun, no? Gagawa nito. Tayo nananakawan eh. Oo. Ang epekto daw ng AI bilang katulong or automation of tasks, number 1, ang maapektuhan mga trabaho ay yung white-collar jobs. Ano ba itong mga white-collar jobs na maapektuhan? Unang-una, data entry at accounting. Ang pag-encode, pag-sort ng mga resibo o pag-compute ng basic payroll ay gagawin ng AI software nang mas mabilis at walang pagkakamali. Grabe siya, no? Taas na ng binubuhat niya yung sarili niyang upuan. Walang pagkakamali. Kasi, ay, kape kayo dyan. Medyo ninenervyos na tayo kay AI. Tamo, ikaw din pala. Pinagsama-sama mo ng pinakamalalakas yun eh. Kumbaga sa Dragon Ball eh. Sino yan? Si Vegeta at si Goku. Gogeta na yan. Gogeta si na to? Vegeta at si Goku na yan. Nag-fusion na yan. Yung dalawang malakas pinagsama mo. Oo. Di ba? Kaya ganun talaga. Kasi nga, may nabanggit nga eh. Wala nang mas magaling na chess player kumpara sa AI. Oo naman. Hindi na matatalo ng pinakamagaling na chess player na tao yung AI. Occasional, matatalo niya. May patterns na hindi siya maano. Kasi yung Pero yung sa chess track record, di ba? kumbaga, kung best of 7, malabo mo na talunin yung AI. Kasi may patterns na siya na alam niya. Sa ulo niya na yung game na yun eh. Yeah. Ganon din sa accounting. Ganon din sa data entry. Kasi ang accounting, ano ba yan? Program lang din naman siya, especially ngayon, di ba? May mga softwares na ginagawa for accounting. Oo. Hindi naman na siya yung mano-mano na sinusulat sa mga logbook tapos kinocompute mo ng mano-mano, di ba? Blue, no? Oo, di ba? Ngayon, meron na mga accounting softwares na ginagamit yung mga big companies. Kaso, syempre, dahil nga may pattern siya, may mga data na siya, Oo. ngayon, pwede mo nang input na lang kung ano yung nagastos mo, yung cash flow mo. Siya na yung magko-compute ng lahat, di ba? Meron na siyang automatic computations.
inflow, outflow, di ba? Naman ganyan. sa Pero mga at least PPA, merong may bright side pa rin naman pala yan. Sabi ni AI, sabi pala ni Gemini, sorry. Ang mga tao rito ay magiging supervisors naman. Sila yung magiging supervisors ng AI kung ikaw yung accountant, di ba? Tapos sila yung titingin sa output at magsosolve ng mga complex na problema. Pero sige, sabihin mo na ayun yung bright side. O sa isang accounting firm, meron kayong 1,000 na tao. Yun. So 10% doon Yun yung ay dark side. supervisor. 1:10. 10 na lang yung matitira para mag-supervise. Good luck. Tapos kung ang magsusupervise pa nung accounting is hindi naman maalam, for example, sa computers. Siyempre, siguro maalam siya sa numbers, alam niya. Kung ako, programmer ako na medyo may alam rin ako sa numbers, di mapapalitan ko pa rin si supervisor. Kaya nga, yun nga. May edge din talaga pag medyo mulat sa, di ba, sa innovation. Negative na. Sige, go. Diba, nahahawa na kita. Customer service. Isa pa. Isa pang trabaho na maapektuhan daw ni AI, yung customer service. Ang mga simpleng tanong sa call center, anong status ng order ko, ay sasagutin ng mga AI chatbots. Tulad ng mga naririnig sa bangko. Ang mga agents ay magpo-focus na lang sa complicated o emotional na tawag. Yun daw yung gagawin na lang yung mga agents. Pero yung mga basic na nasa na yung order ko, parang yung sinasabi ko nga kanina sa Shopee, Lazada, AI chatbot naman na yung sumasagot na ng generic na tanong natin So generic din yung sagot nila. Kasi kahit naman anong pilit natin na sagutin nila ng iba kung yun naman talaga yung totoong nangyayari. Narito, nasa Guangzhou Sorting Facility. Guangzhou. Radom pa lang wala tayong magagawa. Delivery is on its way. Kahit pa yung may-ari ng Shopee ang tanongin natin, kung nadun lang naman yung order mo, nadun pa rin. Pattern recognition lang din naman yung mangyayari dyan. So, tapos may pattern din naman yung delivery at saka yung logistics. Tapos hindi rin to yung specific lang na chatbot na pag 1:1, may tanong kang isa, ang sagot niya lang ay ito. Hindi, AI chatbots na daw yung gagamit nun na parang sila? iniintindi ka niya talaga. Yun yung magandang term. Iniintindi ka na nila. Meron na silang konting emotions ba? Medyo may empathy na. May empathy na ng Ewan ko. Next. Doon naman sa mga trabahong kailangan ng productivity boost sa creative jobs, ganyan. Ang AI daw ay pwedeng maging parang option pagdating sa content creation. So, yung mga papalitan niya, content creators? Hala, paano tayo? Palitan nila kung gaano tayo kadaldal. Wala na ka nanonood sa atin, daldal pa rin natin. Oo nga. Hindi nila kayang tiisin to. Hindi, kung tayo ng 1 million episodes ng ganito, siguro, kaya Kaya na nilang aralin tayo. Pero actually, may ako kung kilala mo si Diary of a CEO. So, narinig ko na siya. Yung may librong ganyan, si Steve Bartlett. Pero sa podcasting din siya sumisikat ngayon. Sa UK-based kasi siya podcaster siya, pero ina-embrace niya yung possibility na sa future, AI na rin yung magpa-podcast. So, kahit podcasting. Ngayon, nagde-develop na siya ng AI podcast niya. So, yung patterns niya, yung boses niya, tapos nagawa na siya ng channel para sa AI podcasting niya. Nilalabanan niya ngayon yung views nung human podcast niya dun sa AI podcast niya. Talagang based sa graph, okay naman din. Kasi may patterns na rin siya kung ano yung sasabihin niya, kung ano yung philosophies niya. Siyempre, nakapagsulat na siya. Meron na ata siyang 2 libro. So, siyempre, i-feed niya yung libro na yun. Pero siya na rin yun, no? In a sense, siya rin yun. Philosophies niya yun. Kung paano siya magsalita, yung tone niya. Yun pa rin. Siyempre, yung podcast din ngayon, audio form pa lang. Siguro sa Spotify or sa Apple podcasting pa lang. No? Pero, kahit paano, may ganun na. First mover na siya sa ganung type of content. Again, inevitable Kumbaga, magiging emotional ka na, hindi, podcasting. Nagpo-podcast tayo ngayon. Hinahawakan natin yung glory na to Kung ano man yung talent or skill or yung experience mo. Pero, wala, inevitable siya And then, naalala ko din, mayroon pang yung isang comedian sa US, si Will Sasso. Meron silang may podcast, talaga na-feature nila yung AI. May AI na boses na sumasabat-sabat lang din sa kanila Tapos, sa podcast na yun, sumasabay yung AI na boses na yun sa kung ano yung conversation nila. Diba? Biruin mo yun? 2 years ago pa ata nila sinimulan. Tayo ba? Sinong AI natin? AI, wala ba siguro AI? Ako na ang mag-AI. Bakit kaya ganito yung boses, no? Parang nasa ICC. Parang nasa ICC. Ako na ang mag-AI.
EI yan. Pag, EI. Oo, Alaksan. EI. R. EI yan. Pag ganun. Anyway, teka kasi, sabi ko yung sa content creation daw, masisira eh. Sabi ni AI, ang AI pwedeng gumawa ng first draft ng articles, social media, captions, o basic code. Ito ay nagpapabilis sa trabaho ng mga writers at programmers. Hindi nito aalisin ang mga trabaho nila, kundi gagawin silang mas productive. Sa Pilipinas, malaking tulong ito sa BPO industry na may kinalaman sa content. Okay. So, ako, yung experience ko dito, actually, ako po ay writer. Hindi magaling, pero writer naman ako. Writer. Ginagamit ko yung AI for research din and yung outlining. Although, sa akin galing yung prompt. Adapt or die. Oh, yun. Kaya tayo binigyan ng calculator para hindi na tayo mag-divide ng isusulat natin, di ba? Kaya may calculator na sa harap natin. Para, pag tinype mo yung 365 divided by 272, no, di ba? Hindi ko nga alam yung sagot doon. Pero, tatype ko lang 1 sa calculator. Di ba? Oh, masasagot niya na agad. Kaya siya binibigay sa atin, libre naman. Gamitin natin para mas mapabilis yung trabaho natin. Mas mapadali kung ano man yung gusto nating ma-achieve. gusto nating ma-achieve. And then, para mas may time ka for other things daw. Kuno. Yun naman lagi So, saka kung ano talaga yung information na gusto mo o kailangan mo, makukuha mo agad. Ayan. Mas mabilis. Snap, di ba? Tapos, pangatlo, na grupo ng mga taong maapektuhan daw ng AI. In 5 years from now, ay yung magkakaroon daw ng rise of AI trainers and prompt engineers. Kumbaga, ito na yung bagong job opportunity. Hindi pala maapektuhan eh. Ito na yung pagbabago dun sa landscape ng industries natin. Meron ng AI trainers, tsaka prompt engineers. Magkakaroon na ng mga bagong trabaho na nakatuon sa pagtuturo sa AI kung paano gumana o sa paggawa ng tamang prompts, instructions para makagawa ang AI ng output na kailangan. Kumbaga, meron na yung magtuturo sa iyo ng, sige, wag mo na isama tong word na to kasi alam na niya yan, ganyan. Ito yung sabihin mo kay AI para mas makuha mo kagad yung gusto mong hanapin. Diba? Ganyan. Ang takeaway daw sa near future, wala magiging massive na unemployment, pero ang mga trabahong nangangailangan ng simpleng paulit-ulit, paka-mundane task ba, ay kailangan mag-upskill para magamit ang AI. Okay? Pero ikaw ba? Ano bang tingin mo magiging trabaho in the future? Mga trabaho or mga industry na magta-thrive. Siyempre na-research din natin yun. Research mo talaga? Siyempre. Bakit nasa notebook? Siyempre, tayo, analog tayo. Okay. Analog Takot ka times. rin eh. Takot tayo sa AI. Sa ayaw AI din naman umamin galing eh. to. No? Kaya nga. Hindi, siyempre yung mga based sa research natin, siyempre, mangunguna talaga dyan is cyber security. Cyber security? Oo. Tama. No? Kasi, May papasok na tayo kailangan sa AI. mag-monitor eh. Habang lumalaki yung industriya nga ng AI, ng internet, ng coding. So, kailangan dyan ng mga security experts. Actually, ang nangyayari kasi dyan, yung mundo ng IT, talagang malaki siya eh. So, yung mundo na yon para silang gumagawa ng isa pang mundo dun eh. Kaya medyo magaling din yung Roblox, kumbaga, sa mga bata dyan. Para siyang Roblox eh. So, merong mga coder. Yung mga nagko-code, sila yung para mga engineer, mga architect, sila yung mga nasa construction Teka, industry. ano nga ba muna yung Roblox? Sa Roblox kasi ay Paliwanag mo, ano yung Roblox? sa Roblox kasi parang may mga iba't ibang mundo, small worlds or small groups. Hindi ko alam eh. Para siyang mundo na gumagawa ka ng gantong community, gantong games, gantong Communities, Ayun, tamang term. May ibang community. So, may parang community ng ang gusto nyo laro ay barilan, Ayun, mga ganon. So Meron parang rin yung nasa real world tayo. So kung sa IT naman, ang Sa katumbas IT? naman nun, yung mga meron kasi diyan mga coder eh. So 'di ba yung mga alam natin, sila yung nabuo talaga. Sila yung nasa construction Coding. industry. Nagko-code sila yung bumubuo ng program, sila yung bumubuo ng term nila, mga back-end ng Back-end, front-end. codings, mga ganon. Tapos meron din kasi sa kanila ng mga, yun nga, cyber security. Sila naman yung, kumbaga, nagpo-police. Sila yung naglalak. Itong ginawa nga ng coder na to, itong nabuo nila na codes, di ko alam ang mga terms nila. Ayun nga. Kumbaga sila yung nagsesecure nun. Backdoor. I created backdoor. Meron din mga, It's specifically for the backdoor game. diba? May mga
May mga cloud ano pa dyan. Uploaded to the cloud. Ayan. Yan. Yung mga cloud, ay, mga kung anong sinabi ko pa, hindi ko rin pala mapapaliwanag Kaya ng nga maayos, no? Pero kasi magulo eh. Naman tayo IT. Marami siyang job. Kung gusto mo ng malaking opportunity sa future, medyo aralin mo yung mundo ng IT, ng cybersecurity, ng AI. Lalakas yun talaga. Yung alternative energy, hindi ko alam kung bakit nila nabanggit, pero yung mga wind turbine tapos mga solar energy. Lalakas medyo daw yun? Lalakas siya eh. Oh. Kasi global warming. Kasi tulad sa China, pag titingnan natin yung solar energy pala ng China, medyo talagang malaki na siya eh. Malaki yung potential ng alternative energy sa future. So, di ba, pwede ka mag-pivot doon kung nasa oil industry ka, biotech jobs. Ito yung mga trabahong magbo-boom in the future. Yun, magbo-boom in the future. Tapos mga AI skills, yun nga. Kung may mga AI skills ka, hindi mo kailangan na aralin lahat. For example, yung nabanggit mo nga, pwede kang maging prompt expert, di ba? Or yung mga AI trainer. sa anything about AI, creative AI, pwede rin yun. AI graphic designer. Yun, pwede rin yun. Okay. Kasi, di ba, sa usong-usong ngayon sa content creation yung thumbnails. Oo. Kung magaling ka mag-thumbnail, based dun sa topic or sa title na ginagawa ng video mo, pwede mong i-offer yung ganong services. Na, kumbaga, in-integrate mo na yung AI sa pagta-thumbnail mo. Although, kahit maalam pa ng Photoshop or kung ano man, di ba? Tapos, healthcare din, saka biotech innovators. Sa healthcare kasi, although hindi pa siya ganun ka sa surgery, parang may mga dinedevelop rin ngayon na... Yung mga robot na naghihiwa. Oo. Yun. Or para malaman or mas nakaka-develop sila ng ways kung paano magagamot yung mga gantong sakit. For example, baka sakaling mas mapabilis na natin yung paggamot sa cancer. Hindi papalitan ng AI ang mga doktor, pero kumbaga yung mga doktor bibigyan ng AI ng superpowers. Kumbaga yung sinasabi nila. Kasi Gogeta sila. Gogeta. Siyempre, mga entrepreneurs saka solopreneurs nga. Ngayon, dahil nga magkakaroon ka ng opportunity na magsarili, build, yun nga. Kailangan mong matuto mag-build ng sarili mong assets. Kasi pag-aasa ka sa employment, hindi mo malalaman o hindi mo malay-malayan, magiging obsolete na pala yung trabaho mo. Papasok din dyan yung mga skilled workers sa maintenance. Kasi yung pinag-uusapan nating AI ngayon, ano pa lang naman siya, more of sa information AI siya. Software lang eh. Software, automation. Hindi naman yung mismong real world. Ngayon, di ba? Wala pang robots eh. Si Jollibot. Jollibot pa lang nakita kong functional robot sa Pilipinas. Si Jollibot. Dadala tray mo. Pero di ba, kung... tuking ko yung Jollibot eh. Hindi, joke lang. Kung mga tubero, construction workers, electricians, mason. hindi pa talaga siya mapapalitan, matagal-tagal pang mapalitan yan. Kasi wala pa namang ganong kagaling magtubero, di ba? Pagbili siya na, nasira ang tubo. Nasira naman. Iisip na naman ako. Iba na naman ang iisip na sa mga tubo-tubo na yun. Nasira ang tubo. Ano pang trabaho? So, usually yun, syempre, robotics, saka engineering, saka yun nga, creative and performing arts. Although, nauuso na rin, nagkaroon ng mga, especially nung pandemic, no? Yung mga AI art, yung alam mo nga, na yung pinakamahal na digital painting, di ba? Digital painting ng AI din yun, di ba? Yung robot, naibenta rin yun. Pero alam mo ba, yung ngayon may artista na parang dinidemanda nga ata, o parang binaban na sa mga platform, si Tilly Norwood. Dahil? Tama. AI actress. Ayun si Tilly Norwood nga, binaban na siya doon sa ibang platform. Hollywood Performers Union. Yung mga performers na, kinokondemn na si Tilly Norwood. AI-generated actress daw siya eh. So, hindi talaga siya. Totoong tao siya. Hindi. AI siya. Na actress. Si Tilly Norwood. Just wow. Hollywood performance. Yan, ganun. Ang summary, yung SAG-AFTRA, ito yung guild niya eh. Demands creativity remain human-centered. Ayaw nila ng AI. Tapos synthetic performer gets world debut at conference in Zurich. Producer behind project says talent agents taking notice. AI expert at USC Media Technology Center doubts interest is high. Pero sa US lang yan. Mga puti. Sa Western world lang. Sa US lang yan. Kasi wala naman silang magagawa eh. Especially sa China. Pag nagpatupad sila ng kung ano man yung gusto nilang ipatupad. Di ba? Mangyayari yan eh. Pero sa Pilipinas may mga AI actors and actresses na. Alam mo yung mga may joke lagi ng alam mo yung lumang kwento? Yung mga lumalabas. Lumang kwento. Nauso yan si Lola. Yung mga Lola. Si Lola lumalabas sa 300. Ayun. Tapos ang bastos pa. Yun, di ba? May AI actors and actresses na dito sa Pinas. Saka yung mga madre.
Yun yung madre. Si Di ba Madring yung madre Bastos. na, Oo. ay, Ayun, ano ba? ayun. Ako Ah. naman. Yun. Hold up to. Pwede Yun sa bang- bus, di ka? Tapos meron din diretso na rin dun sa future ng AI, sa jobs saka sa industry. Meron din tayong na-research na kumbaga playbook for winning the AI age. Kung medyo nanganganib-nganib yung trabaho mo or kung gusto mong mahanap or kung gusto mong ma-assess kung nanganganib yung trabaho mo, ito yung mga Yan. pwede mong steps na gawin. Oo. Yan. Kung evaluate mo ngayon yung trabaho mo at Or kung yung lagay mo sa manganganib buhay ka ba, mismo. O lagay mo Oo. sa buhay mismo. Gamitin mo tong playbook na to Yan. para makita mo. Ano siya 4 na steps. Sabihin ko na muna yung steps, no? Audit, adapt, build, own. So, punta tayo Audit, sa adapt, build, own. audit. I-audit mo muna yung trabaho mo, yung job mo. Kung yung trabaho mo ba ay predictable, repetitive, reducible to patterns. Mm-mm. So, Or madaling ma-automate. Madaling ma-automate. Tingnan mo, Di ba nagbangkit na tayo ng mga trabaho kanina? Customer service, data analyst, accountant, Data entry. data entry. Mm. Ay, data entry pala kasi analyst. Hindi, kung i-analyze na ni AI yung data i-analyze Huwag niya ganun, matatakot ako kay AA eh. Kaya naman Wala na. Ano pang tatrabahuhin natin? But, pero May if- podcast nga. Oh. Pero if yes, huwag ka rin matakot, di ba? So, medyo kailangan mo mag-build ng action plan para doon. Anong gagawin niya pag pag yes siya dun sa tanong na kung kaya ba siya i-automate Mag-build ka trabaho ngayon ng niya? action plan. Oo So, na, action maging honest lang tayo sa sarili natin kung ito ba ang trabaho ko ngayon ay may future pa or wala na. Kailangan ko na ba mag-pivot ng trabaho or ng industry or time na ba para yung iniisip ko na passion ko na gusto kong gawing business is ituloy ka na or yun bang naisip ko ngayon na side hustle? Maganda na ba yung timing para sa panahon na to? Marami namang mga options dyan eh. Kailangan lang natin maging medyo mas matapang, less emotional sa kung ano yung kinabubuhay natin kasi pwedeng mawala rin yan. Yung dating safety of employment, hindi na siya masyadong safe talaga eh. Especially sa pagpasok ng AI revolution na to. Nananakot ka naman. Hindi ako nananakot. Medyo totoo na kasi. So marami ng jobs ang nawala sa US, totoo di ba? naman. By 2026, sa ilang industries pa lang, di ba? Sa ilang industries pa lang, ang dami na nilang pinipredict na mawawala na. Mismong kahit sa sa Wall Street, sa mga, ano tawag doon? Talaga? Mga investment. Stock exchange? Stock exchange. Hindi mo na kailangan din ng doon eh. Di ba? Oo nga, Dati no? kasi tatawag ka pa eh. Ikaw, Noel, mag-invest ka dito. Ganito na yung Ngayon, wala na. Pupunta na lang, mag-internet na lang ako. Saka yung si AI nga, magpe-predict niya na yung trend. Pwede ko pang ma-predict pala yung trend, no? Sino yung tataas, sino yung bababa, ano yung fundamentals nito. Marami nang pwedeng gawin. Century-old history nitong nung company na to. Bigyan mo nga diba? ako tapos i-evaluate mo. May issues ba yung executives nito, yung CEO, para magkaroon ng downfall after 3 months, 6 months, o mga ganon. May potential ba tong mga babae tong Tapos CEO pag na to? natanong mo yon, hindi mo kailangan tumawag dun sa company para mag-invest dun sa stock na yon. Mag-ano ka na lang, magla-login ka na lang sa Short mo trading. na agad. Sa trading platform. Tapos i-short mo. Or Masyado na technical to. Sorry. After ng audit, kailangan mong mag-adapt. Hindi na, wag na natin masyadong yung adaptation. No? Doon na tayo diretso sa build a path to wealth. Become a builder, create a business to have a job. So, mangyayari kasi dati, naghahanap tayo ng trabaho, mag-apply tayo. Ngayon, mas nagiging trend na yung gagawa ka ng business, tapos pwedeng yun na rin yung maging trabaho mo. Yun na yung tatrabahuhin mo, yung business mo. In short ay sa'yo na manggagaling yung trabaho. So yun yung manggagaling yung trabaho. Tapos makakapagbigay ka pa ng trabaho sa hindi man large scale, no? Makakapagbigay ka ng trabaho sa 2, 3, 5, 10 tao, di ba? May freedom ka na gawin yung gusto mo. Tapos medyo mas may safety na din. Yes, hindi madali mag-business, hindi madali magsarili. Oo. Medyo risky Experience mo siya yan. before. Experience natin yan ngayon. Pero, kung ang kalaban nun is hindi rin naman safe yung trabaho mo, ang hirap Oo din, nga, di ba? tama ka Kasi nga dati, nag-employment tayo kasi safe yun eh. Sasahod ka 15-30, tapos hindi mo naisipin kung matatanggal ka sa trabaho, hindi, Oo. kung performing ka. Pero ngayon, kahit performing ka, may chance pa rin na mawala maging obsolete ka dahil Lalo nga na sa, kung may AI. sa AI. Dahil nga sa AI. Ngayon, kailangan mo na rin mapaisip. So medyo Napapaisip ako. mas maganda na yung mag-build ka ng sarili mo. Papasok na rin dyan yung mag-own ka naman Number ng 4. assets. Ayan, step 4. Own assets. Not necessarily na magkaroon ka ng bahay or mag-own ka ng real estate, etc. Yung malalaking assets, no? Ayun, balik ulit tayo sa
mga investment options. Sa US kasi S&P 500, no? So, ang medyo sikat na investment sa atin dito na Ano malaki yun? yung return. S&P 500. So, sa US, yung S&P 500, yun yung mga grupo ng Fortune 500 companies. Yung Or mga malalaking kumikitang businesses. businesses Ganon. sa US. Tapos pinagsama-sama sila, isang band siya. Tapos pwede kang mag-invest doon kasi continuous, nagte-trend up din yung valuation ng companies nila. So, Valuation yung halaga. yung halaga nila. So on the average, may return siya na 6.5% annually. So kung naglagay ka ng 100 doon, tier, may 106.5 ka. Tapos mag-accumulate yung interest na yun. Kung dinadagdagan mo rin dinadagdagan yung pera mo doon. So ay hindi pala yung interest, yung pera mo. Mag-accumulate yan. So long term, Fixed na yun, na long term. 6.5. Hindi, yun yung average niya. Pwede mas Average mataas. pala, okay. So sa Pilipinas, nadyan yung MP2. Historically, last 5 years, parang Manny Pacquiao 2. Hindi. Pag-ibig MP2. Alaksan, Ano? IFR. IPA. Ay, lakas ng boses ko. Shadow ka naman. EI yan. EA 2. Yan, sa pag-ibig, yung MP2. MP2. Historically, 7%. So, magandang return yun. Ha? Napakagandang return nun para sa isang investment. Sumubo ka na. So, wala akong... Mo, pero promote Kasi wala mo, di mo tayo. naman ginagawa. kasi may business tayo. Ay, Medyo risk taker tayo dyan. iba-iba. So kung tulad nyo kami na medyo confident buy and sell, mag-business, syempre, mayroong karampatang risk yun, pero meron ding karampatang reward. So, weigh nyo na lang din. Pero kung medyo takot ka at gusto mo yung 1 million mo or yung 100,000 mo this year, next year ay 100,000 pa din or more, ilagay mo siya sa mga ganong investments. For example, kaya ako rin nabanggit yung S&P 500 saka yung MP2. Kasi natatalo nila yung inflation. Meaning, mas malaki yung growth ng pera mo doon compared dun sa ma-inflate yung pera Pagtaas mo. ng mga presyo ng mga bilihin. Ng mga ngayon. bilihin. Kumbaga, mas malaki yung value ng 100,000 mo ngayon pag nilagay mo sa MP2 kasi magiging 107,000 na siya next year. Kung dinadagdagan mo pa yon monthly, kaysa yung 100,000 mo ngayon, 100,000 pa rin ngayon, nilagay mo sa bangko, mag-inflate na siya. Hindi na siya 100,000 sa current value mo. Assets pa rin siya na ino-own mo, di ba? Yun yung basic lang na explanation dun sa mga investment na ngayon. So, ano yun? Audit, Stability? adapt, build, and Build. own. Own? Aabo? Aabo. Aabo? Talagang nakakatakot din pala. No? Aabo. Mag-aabo. Kakaputok lang ni Parang Kakaputok lang ni Taal. Ano sabi ni Thanos? Na kanina pa nating sinasabi. I'll do it myself? No. I am inevitable. I am inevitable. Aabo. Aabo. Biglang, nag-aabo, no? Naito man natin, no? Bumalik? Bumalik talagang Ay, ito yung inevitable? ito yung aabo natin. Talagang aabo. Aabo, no? Oo nga, inevitable tapos naging abo. Baka talagang fortune teller si Thanos, ano? AI na ata tayo. Oo, kaya Hindi baka ko nga. ano yan Simulation ba to? Oy, next topic. Ayos, medyo mahaba-haba yung naging diskusyon natin ngayon. No? Hindi natin in-expect yun. Oo. Pero yun medyo... Hindi Yun pa yung- nga tapos eh. Yun yung future natin Hindi pa ba tapos? Hindi pa pala tapos. Meron pa next time to. Meron pa next time. Kasi tulad yan, gusto rin natin i-discuss yung sa education system, di ba? Epekto ng AI May sa epekto ng... education. Ayun. Anong epekto ng AI sa education? Mm. Tapos anong epekto ng AI sa future ng ating workforce dahil kabataan ang pag-asa ng bayan. So ano na yung may... Although natap na natin yun yung sa workforce in the future, pero meron pang ibang mangyayari dyan eh. Di ba? Meron pang pwedeng ibang diskusyonan dun eh. Tsaka yun nga, ano yung talaga yung tulong or epekto ng AI sa current generation ng mga mag-aaral ngayon. Next time yun. Next time, discuss natin. Maganda din pati merong opinion galing sa mag-aaral talaga. Mag-aaral talaga. Kasi sila yung mas makakasagot niyan Nahanap tayo ng mga Oo. So, willing students. kung abot pa kayo sa filming namin, sa shooting namin, comment lang po kayo dito sa baba para mai-enlist namin kayo kasi baka nga ikaw lang ang i-interviewin namin kung sakali.
Salamat po sa pakikinig dito sa DG Natives, kung saan ang kwentuhan sa inuman ay dadalhin namin online. I am inevitable. Naka-okay ako.